Okay, mabilis na update lang sa PTC. Medyo hindi tayo makakapag-update masyado kasi ang dami kong trabaho at lunod na lunod ako sa trabaho sa ngayon, no. Nakakita lang kasi ako ng potential dito na tayo magre-reject sa area to. At kaya tayo nag-update, no. So meron tayo last video na possible dito na yung rejection, hindi tayo nag-lower low. So makaka-expect tayo na medyo higher targets dyan ang kalabasan. Meron din tayong inaabangan dito sa 0.5 na actually dun siya sa area ng 0.5 nagte-trade ngayon, no? Etong area to. Makita natin di siya clear close above. Hindi rin siya clear close below. So etong push down na to sa ngayon, meron tayong wick up dito. So ano kaya meaning na itong wick up na to? So medyo may decently marami-raming meaning yan sa ngayon. Meron tayo sa ngayon na some sort of kulay red pa rin to. Gawin na natin puti. May meaning yan na some sort of liquidity grab. So meron tayo ditong recent high na bounce dito, then nag-dump, no? So kakalabasan marami tong potential short positions dito at winick up niya. So maraming liquidity grab dito sa area to. Makikita natin meron tayong highly likely na bear swing failure pattern dito. Makikita tayo ng makikita tayo ng isa pa dito, no? Pangalawa pa. At ang kinakalabasan lahat ng to close below. Okay? Which is bearish yan kapag puro close below at puro wick up lang at malalaki ang wick sa itaas. Ang kakalabasan, ha. So mag-iingat tayo dyan sa long kung magbe-breakout trades kayo, no? Kasi ang expect actually natin dito ay magdadump to after niya mag-recover to the upside. So ang isa sa mga pinaka-importanting targets yung 0.5. Okay? So makikita natin sa 0.5 hindi balimbing, hindi siya actually nagko-close above, no? So merong significance tong 0.5 at doon din siya nagkakaroon ng some sort of sideway move, no? So ano pang meaning nitong wick up na to? So meron tayo ditong ABC correction, no, na inaabangan. Alisin lang natin to siguro. Yan, alisin naman natin to. Tsaka to siguro. Meron tayong ABC correction na inaabangan. Kasi meron tayo, una muna, some sort of 5 wave counts dito or baka falling wedge na leading diagonal. Mas delikado kapag leading diagonal o falling wedge, masasabi ko, kasi most likely maliit na dump to at ang susunod na dump nito mas malaki. Kasi kung for example etong mga to, no, meron tayo mga leading diagonal dito. Leading diagonal, malaking pump. Meron tayong makakahanap ba tayo ng some sort of leading diagonal ulit. Wala na ata tayo makikitang leading diagonal. Baka dito meron. Ito, leading diagonal to. Makikita tayo ng ascending triangle naman dito. Leading diagonal ng first wave na to. So meron tong 5 waves sa loob. Most likely meron tong gantong klase na yung ito. Gantong klaseng move. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5, then push down, then push up. So ang kakalabasan, meron tayong some sort of first wave dito. So hindi natin sure kung saan banda dito. Pwedeng dito, first wave, second wave. Pwedeng dito natin ilapag yan, first wave, second wave, third wave, fourth wave, then fifth wave. Na mapapansin natin, malalakas ang mga leading diagonal na indication kasi sila ang pinakamaliit. Ang kakalabasan, ang susunod na target, ang susunod na galaw niyan yung mga malalakas sa third wave at ito mas malaking fifth wave, no, kaysa sa first wave, no, kapag mga leading diagonal. So ganun din dito, no, meron tayong leading diagonal dito. Ito, leading diagonal. Lalagyan natin ng drawing, para mas maintindihan natin mas maigi. Yan, parang some sort of expanding wedge naman. Triangle pattern pa rin to. At meron din siyang 5 waves sa loob. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Fake breakdown. Hindi niya i-break yung number 2. Ito, hindi niya i-break yung number 2. I-break niya yung 4. At ang kakalabasan, mag-higher low siya, no? Higher low. Then, after ng leading diagonal 1, so alisin ko na to, burin na lang natin lahat. Ng leading diagonal 1, meron tayong 2, meron tayong malaking 3 agad, malaking 3 agad. Tapos 4, then 5. Nakalabasan. Okay? So,
mapapansin natin yung mga leading diagonal maliliit madalas, no? Madalas ang tingin ng mga tao dyan, yung mga normal traders na hindi masyado nag-i-impulsive theory, bottoming pattern or topping pattern. Okay? Ang nakalabasan parang siya kumbaga meron ditong ano, no, parang head and shoulders pattern, inverse head and shoulders, parang ganito. No, makikita ng mga tao to, no, may parang some sort of inverse head and shoulders pattern dito. Meron tayong shoulder, meron tayong head, meron tayong some sort of isa pang shoulder. No, pag magbe-breakout tayo diyan, bottoming pattern, tignan natin yung height. Medyo hanggang dito. Breakout target, pasok dun sa wick up dito, no? Then magre-retest of some sort. So hindi siya exactly nagkakaroon ng some sort of malalaking break. Kumbaga ano lang siya, ang galaw niya sideways lang to, no? So ano dun yung idea sa mga hindi nag-i-impulse wave theory na okay, may bottoming pattern tayo. Ganon din dito yan actually. So baliktad nga lang. So in inverse head and shoulders, ito ang gagawin most likely, baka head and shoulders na bearish. Okay? Na bearish siya. So inaabangan natin tong head and shoulders pattern nato na medyo decently na matagal na. At kapag ganito ang itsura na pababa yung slope, makikita natin dito pataas ang slope nito, no? Pataas ang slope nito, highly likely bullish to. Kapag nakikita tayo ng pababang slope, highly likely bearish to, at mas pataas yung probability na magpe-play out ang head and shoulders pattern. Mas mataas ang probability na mag-play out ang head and shoulders pattern na inverse head and shoulders pattern na ganito kapag pataas ang slope na kalabasan. So magkakaroon to ng some sort of breakout eventually. So meron din tayong ganyan. Meron din tayong ganyan dito, no? Pataas nga lang yung slope nito. Actually, head and shoulders pattern ba to? Parang hindi, no? Pero ito siguro. Ito. Meron tayong shoulder, meron tayong head, meron tayong shoulder. Makikita natin ang slope nito pababa. Okay? Mas mataas ang probability na mag-break to ma-confirm ang head and shoulders pattern nato at magbe-break to the downside. So, titignan natin yung height nito mula dito hanggang dito. Titignan natin sa breakdown point. Makikita natin kung saan banda nagte-trade ang candles natin, no? Dito banda. Meron tayong some sort of support dito, meron tayong mga fake breakdown dito. Okay, makikita natin yung no? Kung saan nagkakaroon ng wick up, nagkakaroon ng mga support dito, mga balimbing na move dito, then dito sa mga to, no, mga support. Okay? So ganun yung madalas na galawan ng mga head and shoulders pattern. So dito sa right side, meron tayong malaking sign na bearish kasi nag-i-slope down tayo at nasa potential last point tayo ng bounce dito bago mag-break to the downside to. So meron din tong meron din tong pattern na head and shoulders pattern at meron din siyang potential na falling wedge na hindi dapat nabe-break ang number 2 o number 4 or parang gano'n, no? At kung magkakaroon man siya ng break, most likely liquidity grab ang ginagawa. So titingnan lang natin mabilis. Ganyan. So meron tayong 5 waves sa loob. 1, 2, 3, 4, 5. Fake breakout. Madalas ang target yan 0.5 most likely. Tingnan natin. 0.5. Ano dito siya? Pasok naman. At hindi siya exactly nagbe-break out pa, no? Hindi pa siya go close above. So mapapansin natin meron tayong break ng number 2, which is medyo masasabi ko kung hindi tayo nag-break above, mag-close above dito, napaka-bearish yun kasi ang ginawa nito, kumuha ng liquidity dito sa number 2. So ang ang madalas sa target lang natin dito, mga banda dito sa break ng 4, then tatambay lang dito sa mga area to. Pero makakita tayo ng medyo god candle dito, no? So may expect natin dito sa mga area to kasi meron tayong daily level of some sort dito. Breakout niya, magre-retest siya. So expect natin ang next target niya etong number 2. Okay? Kapag hindi tayo nag-close above dito, most likely tapos na tong corrective move to the upside. Okay? So papakita ko lang yung target kung bakit. So ang layo na natin, no, ng segue natin. Kung bakit dito sa point na to atong point na to ang wick up. So kung natatandaan natin, meron tayong ABC correction dito. Meron tayong A, B, C. Okay?
Balik tayo ng 4 hours. Tignan natin kung 5 waves tong letter C. Makikita natin, meron naman siyang 5 waves. Meron tayong first wave, second wave, third wave, potential fourth wave to na running flat correction, potential. At meron tayong fifth wave. Pwede rin dito ang fourth wave. Pero most likely, mukhang dito ang fourth wave. Kasi makikita natin, ang itsura ng running flat correction ganito magkakaroon tayo ng corrective move, higher high, fake higher high to, fake higher high, higher low, then tsaka pa lang siya magkakaroon ng pump na ganyan. Okay? So titignan natin kung meron. So dapat 5 waves tong number 5, no? So zoom out tayo na konti para makita natin maayos. Parang ganyan na itsura. Yan. So dito meron tayong fake ABC correction dito. So some sort of ABC dito, no? ABC. Asan yung high nito? Ito yung high. A, B, C. Makikita natin. Then dito sa number 5, most likely dito ang number 5. Yan, ito ang C wave. Alisin natin tong C wave, yan. Tsaka itong, wag muna natin alisin tong 5. Bilangin natin kung may 5 waves tayo dyan. Meron tayong 1, 2, 3. Meron tayong sideways move dito. Na possible dito ang 4 o possible dito ang 4. O kung saan man dito yung 4. Meron tayong 4, 5, higher high. Okay, alisin natin to. Ano itsura ng drawing niya? Exactly dito. Okay, exactly dito sa gantong klaseng structure ng impulse wave theory. Okay? So kapag nakakita tayo ng gantong some sort of move, medyo mag-iingat tayo dito. Lalo na etong mga wick up na to, hindi tayo nagko-close above at medyo malalaki ang wick sa taas. Tingnan natin ang volume. Mabilis lang. Ang volume nag-i-indicate na meron tayong third wave dito. Dalawang malaking candle to, no? Dalawang malaking candle. Kumpara dito, isang malaking candle lang to. So kung pagpapatungin natin tong dalawang candle na to, mga banda dito yan, kumbaga. So kung pag i-add natin tong dalawang candle na to, mga banda dito lang yan. Okay? So wala kasi tayong 8 hours naka 4 hours lang tayo. So kung daily siguro, makikita ba natin? Mas malaki itong candle, itong volume na to kaysa sa mga volume dito, no? So balik tayo 4 hours. So nag-i-indicate na meron tayong potential fifth wave dito na last push kasi mas mahina na ang volume nito kaysa dito sa malaking to. Okay? Mukhang mas malaki to, no? Mukhang mas malaki. Pero kung i-combine mo tong mga to, actually maliit yan. Okay? Nakalabasan. So mag-iingat tayo dito. So ano pang pwede natin makita dito na okay, mukhang may fifth wave na tayo ng ABC correction dito. Kailangan natin mag-ingat. Ano pang pwede natin masabi na confirm na fifth wave na to? So, meron tayong Fibonacci target dyan. So, meron tayong inaabangan dito yung 0.5. So, ito, ulitin ko lang ito, 0.5. Isa sa mga pinakamalaking target ang 0.5 para sa gantong klaseng move. Meron tayong first wave, second wave, at ang susunod dyan yung malaking third wave, fourth wave, fifth wave. Pwedeng ABC correction, pwedeng ABC correction Meron tayong A wave, B wave, at malaking C wave kung saan banda makakapunta to. At kung magdadump man to, kailangan ma-hold ang 31K. Okay? Pag hindi na-hold ang 31K, GG ang BTC kakalabasan. Okay? Pero yun nga, sa impulse wave theory, ang second wave, typical target ang 0.5. Umaabot ng 0.618. Okay? So, hindi meaning na nagre-reject na tayo dito ay talagang magre-reject na tayo. Possible na dito lang. Pero marami tayong indication na meron tayong bear swing failure dito. Bear swing failure. Meron tayong some sort of balimbing sa 0.5. Hindi tayo nag-close above ng maayos. Hindi rin tayo nag-close above ng maayos dito sa recent high na to, which is ito yung number 2. Meron tayong number 3 dito. Meron tayong number 4 dito of some sort. Yan. Na kapag hindi na nag-close above dyan, most likely malabong ang next target niya dito agad. Malabo. Okay? So, kailangan natin mag-ingat kung magbe-breakout trade tayo ng long. Okay? So, ABC correction. Ang C wave most likely kung ang target niya some sort of third wave or some sort of hindi third wave. Kung fifth wave ang target nitong ABC correction na to, so meron tayong meron tayong some sort of 1, 2, possible 3 or dito yung 3, 4, 5 kung ganito sasabihin natin.
i-check natin sa fib extension natin mula dito sa 0, 1 hanggang 2, which is yung ano basically hindi pala dito no 0. Ito pala sa 1 plus 3 pala, sa 1 plus 3. Sorry. Sa 1 plus 3 no. So meron tayong 0, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Kumbaga, titignan natin. Tapos meron tayong 4 dito, 4. Makikita natin kung saan tayo nagre-reject. Okay? Sa 0.618, which is isa sa mga target to ng rejection para sa C wave or basically para rin sa fifth wave, no? Kasi meron tayong actually baka ganito to, no? Baka dito to. Yan, kaso mali na ata to, no? Pwede ba to? O ganun din dito no? Kasi kung ito ang ano natin, ABC correction na flat correction, ABC, exactly dun lang rin pala siya magre-reject no dito sa area to. So meron tayong dalawang drawing dito. Kung bearish tayo, kung bearish, ito ang itsura ng galaw ng BTC. Kung bullish tayo, na magto-third wave to, na meron tayong 1, 2, 3, tapos 4, 5, or 3, 4, tsaka 5 pala, ganito. So papakita ko lang, medyo nagugulan nata kayo sa mali-mali kong sinasabi. So meron tong isa pang move no na bullish. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron pang isang ganyan. So, ang kakalabasan, ang fifth wave dapat 0.618 lang. So, meron tayong 0, 1 plus 3, ito, hanggang dito. Makikita natin, nagre-reject tayo sa 618. Pero kung bearish tayo, dapat ang start na ito dito sa ilalim. At dito tayo sa itong point na to. So, uusog ko lang tong fibs natin to the right. Makikita natin, doon din tayo nagkakaroon ng meron din tayo rejection sa 786, no? Pero dito sa mga area to, balimbing sa 618 din. Basically, dito lang rin yan sa area to, no? Yan. At dito rin sa area to, sa 0.5. Yan. So, meron tayong target dito, 0.5 at 0.618 na confluence. Meron tayong confluence dito na matindi ang resistance dito sa area to. Iingat lang tayo. Okay? Ayun lang masasabi ko. So, ayun siguro update natin. Kung gusto nyo mag-short dito, opportunity itong area to, opportunity kung gusto nyo mag-short. Kapag, syempre, stop loss above ng recent high, kapag nag-breakout ulit to, most likely ang target na nito is 0.618 na. Itong area to na. Okay? So, babalik tayo ng mga 45k or mga 44,700, no? Last one, check ko lang yung S&P. Ang S&P, ATH na ATH. Ang DXY, medyo wala pang galaw si DXY, no? So, ayun lang siguro update natin. Ayun lang yung trading idea natin. Wala tayo sigurong long dito kasi nakapag-pump na to. Ang most likely na long ang pinaka-long dito kung bullish tayo, dapat since 0.618 na to, magre-reject to dapat at babalik tayo ng mga bandang 41,100 area. Then, ito ang isa sa mga long targets. At final long target dito. Pero most likely baka hindi na ako maglo-long dito kung babagsak siya. Kasi baka dumire-diretso siya. So ito lang yung mga pinaka mas recommended masasabi ko na long spots o long area. Then kapag naman bearish, dito na sa mga area to ang mga short opportunity. At yung susunod yung 0.618 na target natin, no? So ganoon din dito. Mula dito sa taas hanggang sa ilalim. Short opportunity dito banda. Kapag nag-breakout tayo dito sa point na to, itong wick up na to, ito na ang next. Isa pang short. Pwedeng ito pa ulit ang isa pang short, pero medyo malabo na to. Hindi na ako mag-short dyan masyado. Masasabi ko baka mag-breakout na yun. Okay? So, ayun lang ang update natin at ang trading idea natin. Ingits Trades at GG's Boys.